Ayun, mega love shoutout po, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. So ayun mga kababayan, meron po tayong nakalap na naman na vlog ngayon, meron na naman tayong nakalap na balita na kung saan eto na nga. Ito sa totoo lang, wala naman tayong ibang sisihin dito. No? By the way, bago ako mag-start ng ating vlog, huwag niyong kalimutan mag-like, no? Mag-subscribe at i-share ang vlog na to para malaman po ng sambayanang Pilipino ang resulta ng gentleman's agreement ni Digong Duterte sa China. So ngayon po mga kababayan, alam naman po natin na ang China ay isa sa mga bansang traidor. Kaya nga, sabi ko sa inyo, hindi kinakampihan ni Ferdinand Marcos Sr. ang China noon at mas pinili niyang kampihan ng Amerika, maskin tinanggi siya ng Amerika kasi ayaw madawit ng Amerika sa issue ni Ferdinand Marcos Sr. So ngayon, sabi ko nga sa inyo, meron na naman natagpuan sa may Masbate, isang Chinese underwater drone. So bakit nga ba nagkaroon ng Chinese underwater drone sa Masbate? So ito mga kababayan, ang mga Chinese kasi ay alam naman po natin at hindi naman po natin yan ipagtaka at hindi na po tayo magtataka kung bakit ang China ay nakagawa ng ganyan kasi nga maluwang po, no, at malaya po na sinang-ayunan ng dating presidenteng Duterte ang pag-explore ng mga Chinese scientist dito sa ating lugar. Meron po silang gentleman's agreement na hindi po natin alam kung ano ang nakalagay sa gentleman's agreement na yan. Alam nyo mga kababayan, nakikita nyo naman po dito ang sinasabi nating gentleman's agreement at ito na nga po mga kababayan, meron ako ipakita sa inyong picture. Ayan, ang sabi ko nga dito, ang mga Duterte ang totoong spy ng China, treat sila sa Pilipinas. Nakita nyo po yung picture na yan, si Inday Sara, si Digong at si Xi Jinping. Yan po yung pinirmahan ni Xi Jinping na tinatawag na gentleman's agreement. At hindi po natin alam kung ano po ang nakalagay sa gentleman's agreement na yan. So ngayon, speaking, itong suspected Chinese underwater drone na nakita sa Masbate ng mga mangingisda ay hindi po natin alam kung isa po ito sa kabilang sa gentleman's agreement ni Digong. Kasi sa pagkakaalam ko po at sa pananaliksik ko at sa pag-research ko, hindi po gagawin ito ng ibang bansa or karatig na bansa sa Pilipinas kung wala po itong pahintulot, no, sa gobyerno ng Pilipinas. Ngunit ang kaibahan lang po kasi mga kababayan, sa Pilipinas every 6 years pinapalitan po ang presidente. Kasi tinatawag po natin yung eleksyon. Sa China kasi as long as maayos at buhay pa ang kanilang presidente ay hindi po pinapalitan. Maliban na lang kung merong nasilip ang kapwa nila na mambabatas at mag-i-eleksyon sila muli at palitan ang kanilang presidente or ang kanilang prime minister or ang kanilang ambasador. So, dito sa Pilipinas kasi, nasa batas natin na every 6 years papalitan po ang pinuno ng ating bansa. So, ngayon po, isa din po siguro sa kadahilanan ng akala siguro ni Xi Jinping na si Duterte pa rin po ang presidente kasi hindi din kasi siguro alam ni Xi Jinping na presidente ng China na may election tayo every 6 years. Hindi katulad kay Xi Jinping na mamatay na lang siya, presidente pa rin siya. So, yun. Ayon po dito sa ating balita mga kababayan, meron pong isang underwater drone na galing sa China na natagpuan sa Masbate, sa dagat ng Masbate. So, ano po ba ang kadahilanan kung bakit merong ganitong underwater drone? Actually, para sa akin, no, in my own observation, in my own opinion, in my own analyze, ang itong underwater drone na to na mula sa China, may possibility na ginamit nila ito para mag-explore at maghanap ng mineral sa kailaliman ng karagatan ng Pilipinas. Isa 'yun sa ating na obserbahan. Pangalawa, itong itong underwater drone ng China na to, baka nilagay nila ito, no, para makukontrol nila kung meron mang mga submarine o anumang uri ng mga kagamitang pangdigma sa pangdagat na pangdigma or else ito po ay nagkukontrol, no, sa sistema
ng ating bansa. Kumbaga ito po ay tinatawag na spy technology ang ginagamit ng China. So ang tawag nga dito sa Amerika is AI underwater drone. So ito po, meron po akong video ng ipapanood sa inyo na which is totoo po ito at hindi po kwento. Ito po. Panoorin nyo po at pakinggan. A submarine drone suspected to be from China was recently recovered in the waters off the central Philippines, prompting concerns about potential national security implications. According to a police report, the drone was found by 3 fishermen on Monday, approximately 9 kilometers off the coast of San Pascual in Masbate province. The long-standing maritime disputes between the Philippines and China, particularly in the South China Sea and concerning the possession of reefs and islets, have been a source of tension between the two countries for years. China's claim of nearly the entire sea, despite contradicting claims from other nations and an international ruling against its assertion, has contributed to the ongoing tensions. The drone, marked as High 119, was discovered floating at sea and subsequently handed over to authorities by the fishermen. It was described as being approximately 2 meters long, torpedo-shaped, and equipped with fins. Regional Police Director Andre Dizon revealed that their open-source research indicates Huai 119 is linked to a Chinese underwater navigation and communication system. The drone features an antenna and a viewing eye, suggesting potential applications for monitoring and reconnaissance. Although the drone was unarmed, the police report highlighted the possible national security implications of its recovery. The drone was transferred to the Philippine Navy by the police, and as of now, there has been no response from the Philippine Navy or the Chinese Embassy in Manila regarding this incident. So ayun po mga kababayan, napapanood nyo po ang naturang video na ito po ay natagpuan ng mga mangingisda sa Masbate at nasa kustodiya na po ito ng Navy, ng Philippine Navy at wala pa din po itong update kung ano ang masasabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas. So ngayon po mga kababayan, isa din po ito sa rason na kung bakit si Pangulong Bongbong Marcos tinanggal niya po sa National Security Council itong mga pro-China politicians sa Pilipinas. Kasi isa ito sa rason, mga kababayan, na threat po ito sa ating bansa. Hindi na lang po siguro natin alam na ang ilalim ng dagat natin ay baka may subway na yan. Na mula China, magugulat na lang tayo na may mga Chinese negosyante pa naman sa Pilipinas. Baka bigla nilang kontakin ang mga Chinese businessman dito, magagawa ng malalaking building. Di natin alam na ang ilalim pala ng building na yun ay meron palang mga underwater na, diretso, tapos connected na sa China. Hindi natin alam kasi ang mga Chinese magaling pagdating sa mga ganyan. Kahit malulugi na ang kanilang bansa, basta makakagawa sila ng ganyan. At actually, ang mga Chinese kasi pinaplano nila yan na halos sakupin na nila ang buong mundo. And ito nga, ang Pilipinas ay nabudol tayo ni Digong, tapos si Digong nabudol din ng China, o kapalpak-palpak na yung kanyang gentleman's agreement. So ito na yung resulta sa pagsisigaw ng mga DDLs, mga DDS ng Tatay Digong ninyo. Ito yung resulta na hindi natin alam, bigla na lang tayong nagunaw dito. Nilamo na tayo ng nuclear dito, na meron pa namang nuclear ngayon na isang ganun lang mabubura na ang isang isla. O hindi mo maririnig na sumabog, bigla na lang hihigupin. O hindi natin alam na baka yung ilalim ng Pilipinas or ilalim ng isla ng Luzon, Visayas at Mindanao ay meron ng mga tinatanim dyan na mga nuclear bomb. Hindi natin alam. According nga sa aking narinig na ang sabi nga ni Senadora Amy Marcos na 12 daw ka nuclear bomb or 12 or 25 ka nuclear bomb ang nakatutok na nasa Pilipinas. Binaon daw ng China. Hindi natin alam yan kasi according lang sa kanyang intelligence, intel or sa kanyang radar. Pero para sa akin, mga Pilipino, ito po ang resulta ng pagkikipag-gentleman's agreement ni Digong. Sino ba ang dapat sisihin natin dito? Si BBM na naman ba? O malamang sa malamang ang sisihin natin dito si Digong kasi ever since si BBM nung naging presidente, never naman siyang nakipag-negotiate sa China. Nakipag-negotiate sila para maiwasan ang pananakop ng China sa ating mga lupain, pero hindi naman sila inano ng China at binaliwala sila at binaliktad pa. Pero ever since si BBM nung simula nung naging siya ang presidente, never naman siya nakipag-agreement dyan sa China na pwedeng kutkutin ang ating kalupaan at pag may nakitang minerales, paghahatian. At which is yan ang sinasabi ni Digong na isa daw sa kanilang gentleman's agreement ni Xi Jinping na presidente ng China ay ang
pag-explore daw ng mga Chinese scientist, no, na kutkutin ang iilan sa mga isla dyan sa West Philippine Sea, at kapag may nakitang mga mineral ay 50 daw sa China, 50 sa Pilipinas, 50-50 daw. Ending, China lang ang nakikinabang, baka may mga mineralis na yan dyan silang nakukuha, hindi natin alam na minimina na nila. Oo, kasi kung isipin niyo at titignan niyo po, yung Scarborough Shoal, ang West Philippine Sea or Spratly Islands, makikita nyo po na napakaraming mga infrastruktura. Oo, tawag dyan, infrastructure. Oo, ito papanood ko sa inyo, West Philippine Sea, kung ano ang makikita ninyo sa naturang mapa, no? Oh, ito i-ano natin sa map. So, kung hahanapin nyo po ang West Philippine Sea, ayan po yung mapa ng West Philippine Sea. Lakihan po natin para makita natin dito. Saglit lang, i-ano natin via satellite. Ayan. So, pag i-google natin, ito po yung Philippines. Ayan, mapa ng Pilipinas po ito. Ayan. So, ito po, Pilipinas po yan, map ng Pilipinas. So ito, merong maliit na isla. Pag nilakihan po natin yan po ang tinatawag na Scarborough Shoal. So pag titignan po natin ang Scarborough Shoal, ay isa po siyang buhangin na wala pang infrastruktura. Kung makikita nyo po. Pero pag titignan nyo po yung mga ibang isla dyan, bukod sa Scarborough Shoal, meron po tayong ito. Tinatawag natin na South China Sea na daw ito which is dapat ang pangalan dito West Philippine Sea to kung makita ninyo, ayan po, South China Sea daw po iyan. Pag nilakihan nyo po, meron na po siyang mga infrastruktura na mga nakatayo dyan na hindi natin alam kung bakit ganun, na which is atin naman dapat yan at Pilipinas naman dapat ang may-ari niyan, pero tinatayuan na po nila ng mga infrastruktura. So ngayon, ito po, may namataan na namang underwater drone ng China. So ano ba ang purpose nito kung bakit napunta siya sa Pilipinas? So yun nga, isa sa rason na kung bakit si Pangulong Bongbong Marcos tinanggal sa National Security Council itong mga pro-China katulad ng mga Duterte. Kasi kung tutuusin, hindi si Alice Go ang spy ng China, kundi si Sara at si Digong or mga Duterte ang totoong spy. Diba? So yun lang mga kababayan, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, andito sa ating YouTube channel. And maraming salamat. Ito lang po, ako po si Ken Garcia na nagsasabing mapagmatsyag, mapagpanuri at mapagmasid para hindi po tayo maloko ng ating kapwa at ng mga dayuhang Chino. So maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.